Diwa, pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Bago natin simulan ang kwentong ito, shoutout ko muna yung bagong warrior member ko na si Dina Lindong at sa nag-renew ng badge na si John Ryan Panado. Maraming salamat sa inyo. Simulan na natin to. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ng kuya ni Admin Kish na si Kuya Toper. Taong 2015, Aquarium Resort, La Union. Itong mga panahong ito, nagmamanage yung tiyahin nila ng isang medyo luma ng resort. Kung meron man nakikinig sa atin na taga La Union, pamilyar sila dito. Pero iba na ang pangalan nito ngayon kasi nirenovate eh. Itong resort na to matagal na to. Kung hindi ako nagkakamali, mga more than 30 years na. Malapit din ito sa sementeryo, tapos may bakanteng lote pa. At yung lokasyon ng resort, malayo sa mga kabahayan. Gaya nga ng una kong sabi sa kwento ko kay Pinuno, gala talaga ang pamilya namin. Madalas kaming pumunta noon dito dahil sa tita namin ang nagmamanage. Nakakakuha kami ng malaking discount. Ang ganda kasi talaga ng resort. Kompleto. Merong dagat, sariwa ang mga pagkain, swimming pool, tapos solo nyo pa yung rerentahan ninyong villa. Ang kinagandahan pa, 1 oras na biyahe lang, nasa Baguio ka na kaagad. Kapag pumupunta kami sa resort, gabi na kami dumarating. Kasi malayo yun eh. Galing pa kami sa Malabon. Tapos pagdating ng resort, konting gala lang, tapos tulog na kaagad. As usual, makulit yung kuya kong panganay, si Kuya Toper. Kung ano-ano ang trip. Doon kasi sa resort na yon, merong mga kwarto doon na tapat mismo ng tabing dagat. Bakod lang ang pagitan. May nag-iisang kwarto doon na nakapwesto sa pinakadulong kanang bahagi. At yung kwarto na yon, merong rosary at cross sa loob. Sabi-sabi kasi ng mga caretaker sa resort, merong babaeng nagpapakita doon. Isang white lady. Siyempre, bilang taga Manila, nagbiro si kuya. Ang sabi niya, "Oh, merong white lady doon? Baka naman, babae mo lang yun ha?" Pabiro niyang sinabi doon sa caretaker. Pinilit ng kuya ko na hingiin yung susi ng kwarto sa caretaker. Wala naman kasing ibang naka-check-in doon bukod sa amin. At saka, sinasabi niya din na kamag-anak niya yung nagmamanage ng lugar. Kaya wala ring nagawa yung caretaker, kundi ibigay yung susi ng kwarto sa kanya. Bilin lang nun, wag na lang niya galawin yung mga gamit doon. Matapos magbili nung caretaker, umalis na yun doon.
sama-sama kaming sumilip sa kwarto. Yung itsura, normal lang naman. Pagpasok mo merong lamesa, upuan, kama, tapos sa gilid may CR. Sakto talaga siya para sa 2 tao. Sementado din yung mga pader. Nung nasilip na namin, bumalik na kami sa villa para makapagpahinga na. Anong oras na din kasi? Lumipas ang ilang oras. Hating gabi, tahimik, at tanging maririnig mo lang ay yung mga hampas ng alon. Mga bandang 3:00 o 4:00 na ng madaling araw, may kumatok ng 3 beses sa villa namin. Ang lakas nung katok. Ang nasa baba ng villa, sina Kuya Tuper, Kuya Luke, Kuya PJ, at iba pang lalaki. Kasi kami, nasa taas eh. Unang nagising si Kuya Tuper. Patay sindi pala yung ilaw sa CR. Hindi niya gaanong napansin kasi mas nakatuon yung atensyon niya sa kumakatok. Inaabangan niya kung kakatok pa ulit. Pero wala na. Babalik na sana siya sa pagtulog nang may naramdaman siya na may humakbang sa kama niya. Dahan-dahang lumulubog yung kama sa bawat hakbang. Napabalikwas siya nun kasi imposible. Nasa kanto yung kama niya tapos pader na yung katabi niya. At saka may sarili siyang kama. Wala siyang katabi. Pagtingin niya sa parte kung saan may umapak, wala naman. Humiga ulit si Kuya Tuper. Nakikiramdam siya. Pagtalikod niya sa kama, bumungad harap-harapan sa kanya ang isang babaeng napakahaba ng buhok, nakaputi, tapos ang sama ng titig sa kanya. Biglang binatuyo ng una ni Kuya Tuper. Tapos tumagos yung unan doon sa babae. Nagulat siya at napasigaw. Kaya lahat ng kasama niya sa ibaba, ginising niya. Pero wala silang nakitang babae sa CR, sa first floor, at maging sa labas ng villa. Wala rin. Hindi na siya nakatulog nun. Takot na takot talaga siya eh. Hinintay niyang magparamdam ulit pero wala na. Ikalawang gabi. Late na nun. Mga 1:00 na ng madaling araw. Uminom sila kuya para rektang tulog na kaagad sila. Kung sakali mang may kumatok o may manggising na naman kay Kuya Tuper, hindi na siya magigising. Kasi bagsak na siya sa alak eh. E di, tulugan na. Nagising si Kuya Tuper nun. Kasi lamig na lamig talaga siya sa kwarto nila. Kakaiba yung lamig. Hindi tulad kagabi. Pagtingin niya ng oras, 3:00 na ng madaling araw. Saktong-sakto yun. Naghanap ng comforter si Kuya para sana dagdag pang kontralamig niya. Nakita niyang may aparador na malaki. Mukhang lalagyanan ng mga kumot, tuwalya at unan. Binuksan niya. Pero ang tigas nung hawakan. Parang nakalak. Sa isip-isip niya, ay, bakit ayaw bumukas nito? Tiningnan niya yung aparador. Mukha ng luma. Kaya baka
meron ng anay yun sa loob. Ang ginawa niya, pinwersa niya ng bukas yung aparador. Ayun, bumukas. Saktong paghila niya at pagtiwangwang nung aparador, may babaeng tumalon mula sa loob nung aparador papunta sa kanya. Sigaw na naman ng malakas si kuya kasi pamilyar sa kanya yung itsura ng babae. Yun din yung nakita niya kagabi na tumabi sa kanya. Ganun na naman. Nagising ang lahat ng tao sa kwarto, tapos hinanap yung babae. Pero wala talaga eh. Siguradong sigurado si Kuya Tuper na may tumalong babae papalusob sa kanya. Dahil sa wala silang makita, inasar na lang siya na baka lasing lang kaya kung ano-ano ang nakikita. Nung umaga din nung araw na yon, uuwi na kami ng Malabon. Nung nasa labas na kaming lahat, parang nakalimutan ata ni Kuya Tuper na patayin yung aircon. Kaya bumalik siya sa kwarto nila para patayin yon. Pero biglang nag-lock yung kwarto nila kuya. Ayaw talagang mabuksan. Sobrang tigas nung doorknob. Inabot kami ng maghapon, kakapilit buksan yun. Hindi naman namin pwedeng sirain kasi hindi naman sa amin yun eh. Malalagot pa yung tita ko. Binili na lang namin sa mga caretaker. Nung aalis na sana kami, ayaw namang mag-start nung van. Nasira din. Kaya ang ginawa namin, nag-alay na lang kami ng dasal. Yung mama ko nga pala, parte siya ng Lord Flock, yung mga mahilig mag-chanting prayer. Pinagdasal namin na wag na siyang sundan o puntahan nung babaeng nakaputi. Pero mukhang hindi nakinig yung babae na yon. Dahil kahit saan magpunta itong si Kuya Tuper, hindi talaga niya maiwasang makakita ng White Lady. Okay, opinyon ko sa kwento. Palagi ko nang sinasabi yan sa channel ko eh. Kapag may isang lokal o isang taga roon ang nagbigay babala sa inyo na merong ganito, merong ganyan yung isang lugar, huwag nyo nang paglaruan pa. Kasi hindi naman yan sasabihin ng lokal kung wala lang eh. 'Di ba? Pero kasi sakit na nating taga Maynila yung ganito eh. Yung mahilig mang asar pagdating sa mga kwentong paranormal. Kaya ang ending palagi, nagsisisi tayo kung bakit natin ginawa yun. Pero kung trip nyo naman yun, okay lang. Ito naman eh, paalala ko lang. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, i-comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.